Martial Peak, Kabanata 4745. Black Ink Eternal. Ang kamao ni Yang Kai ay malinaw na tumama sa bakanteng espasyo, ngunit naramdaman ni Shizing na parang lahat ng enerhiyang iyon ay sumabog sa loob ng kanyang miniature universe. Hindi ako makapaniwala na mayroon siyang paraan upang direktang atakihin ang aking miniature universe. Si Shizing ay talagang natakot sa pag-atake. Para sa Heaven Opening Realm Masters, ang miniature universe sa kanilang mga katawan ang kanilang pundasyon. Iyon ay kanilang lahat. Sa makatuwid, ang pinakamaliit na kaguluhan sa kanilang miniature universe ay sapat na upang maapektuhan ang kakayahan sa pakikipaglaban ng sinumang Heaven Opening Realm Master. Dahil dito, sa hindi mabilang na mga taon ng pamana, maraming makikinang at mahuhusay na ancestor mula sa Cave Heavens and Paradises ang nagtagumpay sa iba't ibang kahirapan at naghanda ng daan sa pamamagitan ng pag-unawa sa maraming divine abilities at secret technique na maaaring direktang makaapekto sa miniature universe. Ang mga pag-ataking ito ay ang mga lihim na itinatago ng bawat sekta. Gayunpaman, ang mga divine abilities at secret technique na ito ay tiyak na may mga bakas na maaaring makita at mabantayan. Si Shizing mismo ay natuto ng isang secret art at ginamit pa ito sa panahon ng labanan, ito ay ganap na hindi epektibo laban kay Yang Kai. Dahil napino ang isa sa 4 universe pillars, ang miniature universe ni Yang Kai ay walang kapintasan at napakatatag. Masasabing ito ang pinakadakilang kalaban ng mga divine abilities ito at secret arts. Sa kabaligtaran, ang pag-atake ni Yang Kai ay walang anumang palatandaan. Kahit na gustong ipagtanggol ni Shizing ang kanyang sarili, hindi niya alam kung paano mag-iingat laban sa pag-atake. Noon lang niya naintindihan ang isang bagay. Kalokohan. Ako yung baka na sinusuntok niya. Ngumisi si Yang Kai. Bakit mo naisip na gumugugol ako ng maraming oras sa pakikipag-away sa iyo? Nahulog ka dito, hindi ba? Ang tanga mo. Napakalakas talaga ng cow punch secret technique. Bukod dito, ito ay mailap at lahat ngunit imposibleng ipagtanggol laban. Ang tanging sagabal sa secret technique na ito ay nangangailangan ito ng medyo mahabang panahon ng paghahanda. Iba-iba ang panahon ng paghahanda ayon sa lakas ng kalaban. Kinailangan ni Yang Kai na sundan ang pagbabago-bago ng aura ng kalaban pabalik sa kanilang miniature universe upang matagumpay na may sigawa ang kanyang cow punch secret technique. Ang secret technique na ito ay isang kakaibang pamamaraan para sa mahihina upang mapagtagumpayan ang malakas laban sa lahat ng posibilidad. Nag-spray si Shizing ng agos ng dugo na kumalat sa malayo, at ang kanyang aura ay biglang hangina. Ang kanyang miniature universe ay binomba ng secret technique ni Yang Kai, na naging sanhi ng pagyanig nito at ang kanyang world force ay nagkagulo. Kung ang mga pinsala ay hanggang dito lamang, kung gayon hindi siya nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Siya ay isang 7th grade master kung tutuusin. Sa kanyang hindi pangkaraniwang paglilinang, ang ganoong antas ng pinsala ay wala sa kanya. Ang kawalang tatag sa kanyang miniature universe ay mabilis ding huminahon. Ang pangunahing punto ay naiaktibo ang kanyang divine manifestation sa eksaktong sandali. Sa makatuwid, siya ay ganap na nakatutok sa gawain sa kamay at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay hindi makatiis ng kahit na katiting na pagkaantala. Sa pagkakataong ito sinuntok ni Yang Kai si Shizing. Nang ang higanting espada na tumataas sa langit sa likod ng kanyang likuran ay nabasag at bumagsak, si Shizing ay agad na dumanas ng napakalaking backlash. Ang sitwasyong ito ay katumbas ng natama ng sarili niyang pag-atake, at swerte lang na siya namatay sa mismong lugar. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai sa nakita. Elder Shi, mayroon kang pambihirang kakayahan. Sinaktan mo pa ang sarili mo kapag nawalan ka ng gana. Hanga ako. Kinagat ni Shizing ang kanyang mga ngipin, tumutulo ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay biglang lumitaw mula sa malayo. Parehong lumingon sina Yang Kai at Shizing upang tumingin sa direksyong iyon ng sabay. Maraming liwanag ang dumadaloy sa direksyon na ito. Sila ay walang iba kundi ang high-grade masters na sumugod mula sa Star Boundary. Agad na natuwa si Yang Kai sa nakita at lumingon kay Shizing. Elder Shi, natatakot akong napahamak ka. Sa kasalukuyan, mahina at magulo ang aura ni Shizing. Halatang-halata ang matinding sugat niya. Maging si Yang Kai ay may kumpiyansa na ibagsak si Shizing mag-isa, lalo pa sa pagdating ng napakaraming high-grade masters. Masasabing ganap na napaatras si Shizing sa isang sulok sa puntong ito. Huminga ng malalim si Shizing at tumingin kay Yang Kai na may bahagyang komplikadong ekspresyon. Ang galit na bumalot sa kanya kanina ay biglang naglaho, at ang kanyang buong pagkatao ay naging lubhang kalmado. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano iyon. Samantala,
nakaupo lang si Shizing na nakakross ang paa sa kawalan. Ang kanyang mga mata na tahimik na nakatitig kay Yang Kai ay biglang naging itim, at isang makapal na itim na fog ang bumuhos sa kanyang buong katawan. Naging mapagbantay si Yang Kai. Familiar ang aura na ito. Bigla niyang naalala ang igalo, na ibinigay ni Shizing sa kanya kamakailan at napakunot ang noo niya. Hindi ba't ang uod na lumabas mula sa kahoy na kahon ay may parehong aura? Ano yon? Block Ink. Eternal. Mahinang tumawag si Shizing. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang kanyang buong katawan ay nabalot ng kumukulong itim na hamog at nawala sa paningin. Sa di kalayuan, ang high-grade Heaven Opening Masters na sumugod mula sa Star Boundary ay mukhang kahinahinala ng una nilang makita ang sitwasyon. Sa susunod na sandali, tila may naalala sila at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Si Yu Changdao at ang sugo mula sa Yinyang Cave Heaven na tinatawag na Yu Ziyang Dai ay agarang sumigaw kay Yang Kai. Yang Kai, tumakbo ka. Ngunit huli na, ang itim na fog na bumabalot sa paligid ni Shizing ay sumabog ng walang babala. Ang isang malaking patch ng inky blackness ay mabilis na tinakpan ang nakapalibot na kawalan tulad ng isang patak ng tinte na tumulo sa isang pool ng malinaw na tubig. Natakpan ng kadiliman ang isang malaking rehiyon sa isang iglap, at si Yang Kai na nakatayo sa malapit ay nabalot sa loob. Huminto ang mga high-grade master. Ang bawat tao ay tumingin sa kadiliman ng may takot. Sa kabilang banda, mukhang labis na nag-aalala sina Yu Changdao at Yu Ziyang Dai. Sa kasamaang palad, walang oras para sa kanila na mag-alinlangan. Ang mga high-grade master ay hindi nakipag-usap sa isa't isa, ngunit gumagalaw pa rin sila na parang konektado ang kanilang mga puso at isipan. Mabilis silang naghiwalay at pinalibutan ang malaking tagpi ng kawalan na nababalot ng itim na fog mula sa malayo. Kasunod nito, agad nilang itinapon ang iba't ibang divine abilities at secret technique na may Heaven Seal ang Earth Lock ang effect. Ang pinagsanib na puwersa ng ilang dosenang high-grade masters na nagtutulungan ay napakalakas kaya huminga lang ito ng isang beses bago ang rehiyong ito na naglalaman ng itim na fog ay naging isang solidong hola. Nang matapos nilang isara ang kawalan, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag habang kinakabahan silang tumingin sa paligid. Gayunpaman, si Yang Kai ay wala kahit saan. Matagal na natahimik si Yu Changdao bago niya sinabing, mukhang Great Dragon si Sect Master Yang. Sa lakas ng isang Great Dragon, hindi dapat mahirap para sa kanya na labanan ang masamang bagay na iyon. Bumulong si Yu Ziyang Dai. Sana nga, ang lakas ng isang Great Dragon ay talagang makakalaban sa pagguho ng kasamaang iyon. Ang lakas ng lahat ng Divine Spirit ay may natural na kalamangan laban dito. Magkagayunman, si Yang Kai ay kasalukuyang natigil sa gitna ng masamang hamog na iyon. Walang sino man ang makapagsasabi ng marami tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng may anumang katiyakan at si Yang Kai mismo ay hindi pa lumilitaw, kaya walang paraan upang malaman ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, sa kanilang pag-uusap, biglang umikot ang makapal na ulap sa paligid at ang napakalaking katawan ni Yang Kai ay sumugod palabas mula sa loob. Ano ito? Napakunot ng noo si Yang Kai. Ang itim na fog na iyon ay nagbigay sa kanya ng sobrang hindi komportableng pakiramdam. Maliwanag na ito ay hindi isang bagay na mabuti. Tsaka, sinubukan niyang hanapin ang kinaroroonan ni Shizing sa loob ng itim na fog para lamang matuklasan na hindi niya makita ang aura ng buhay ni Shizing kahit saan. Para bang ang huling ginawa ni Shizing ay pagsira sa sarili. Bakit siya kumilos ng napakadeterminado? Hindi mapigilan ni Yang Kai na magulat. Si Shizing ay isang 7th grade master, kaya kahit na nabigo siyang patayin si Yang Kai at hindi niya matakasan ang maraming high grade masters na dumating upang suportahan si Yang Kai, hindi na kailangang magpakamatay sa lugar. Gayunpaman, iyon mismo ang ginawa ni Shizing. Kung pag-uusapan, lahat ng kilos ni Shizing ngayon ay lubos na naguguluhan kay Yang Kai, lalo na ang mga huling salita na sinabi ni Shizing kanina. Sa paglingon, nakita ni Yang Kai ang maraming high-grade masters na nakatayo sa malayo at nagtatakang nakatingin sa kanya. Kaya umikot siya at dumiretso sa kanila. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari ngayon, ngunit maaaring may alam itong mga high-grade masters. Taliwas sa kanyang mga inaasahan, sa sandaling siya ay lumipat, sila ay tumugon ng maingat, tila sila nakaharap sa isang malaking kaaway. Lumakas ang kanilang world forces, at lahat sila ay kumuha ng defensive posture. Sumigaw ang isa sa kanila. Manatili ka sa kinaroroonan mo at huwag gumalaw. Kung gagawa ka ng isa pang hakbang pasulong, sisalakay kami ng walang awa. Nalock sa pamamagitan ng divine senses at aura ng ilang dosenang high-grade masters, naramdaman ni Yang Kai ang bundok na parang pressure na dumaan sa kanya kahit na nasa kanyang Great Dragon form. Ang kanyang napakalaking figure ay agad na nagyelo sa lugar.
Lumingon ang kanyang dragon head upang tumingin sa kanila, at nagtanong siya sa isang dumadagandong na boses. Ano ang nangyayari? Sa ilang sandali, naghinala si Yang Kai na kakampi sila ni Shizing. Gayunpaman, napagtanto niya na ang sitwasyon ay naiiba sa isang malapit na pagtingin. Sa halip na magplano na saktan siya, parang natakot sila sa kanya. Hindi ba sila nagpunta dito para iligtas ako? Medyo natahimik si Yang Kai. Higit pa rito, hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya ang ibang bagay, ang espasyo kung saan siya nakatayo ay tinatakan ng napakalakas na puwersa. Nagpalitan ng tingin ang high-grade masters sa isa't isa, pabago-bago ang kanilang divine senses habang tahimik silang nakikipag-usap. Halata namang may pinag-uusapan sila, pero parang hindi sila magkasundo sa kabila ng mahabang usapan nila. Kalaunan ay nawalan ng pasensya si Yang Kai at galit na tumingin sa kanila. Ano ang kahulugan nito? Lumapit si Yu Ziyang Dai para aliwin siya. Yang Kai, mangyaring huwag maiinip. Hindi ka namin partikular na tina-target, ngunit ang nangyari ngayon ay medyo komplikado. Bago namin malaman kung ligtas ka o hindi, mangyaring huwag gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw baka magdulot ka ng anumang hindi pagkakaunawaan. Siya ang sugo mula sa Yinyang Cave Heaven, at siya ay manugang ng Yinyang Cave Heaven. Sa makatuwid, maaari lamang siyang makinig sa kanya kapag siya ay nagsalita. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai at sinabing, mukhang patay na si Shizing, at ligtas na ako ngayon. Umiling si Yu Ziyang Dai, gayunpaman, at sinabing, imposibleng sabihin kung ligtas ka sa iyong panlabas na anyo. Hayaan mong tanungin kita, anong nararamdaman mo ngayon? Bahagyang inalog ni Yang Kai ang kanyang katawan at sumagot, medyo masakit. Nakipag-away lamang siya kay Shizing, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga sugat. Sa makatuwid, siya ay nasa matinding sakit at lubhang kailangan na makahanap ng isang lugar upang magpagaling. Hindi alam ni Yu Ziyang Dai kung matatawa o maiiyak. Hindi kita tinatanong tungkol dyan. Tinatanong kita, kung may kakaiba ba sa miniature universe mo? Tiwalang tumugon si Yang Kai. Walang anomalya. Ano ang maaaring mali sa pagprotekta ng World Spring sa kanyang miniature universe? Paulit-ulit na tinangka ni Shizing na kalugan ang kanyang miniature universe sa kanilang maikling pag-aaway, ngunit lahat ng ito ay hindi nagtagumpay. Bahagyang kumunot ang noo ni Yu Ziyang Dai. Bagamat ang dami niyang sinabi, hindi siya nang ahas na paniwalaan siya ng buo. Malawak ang 3,000 mundo, at maraming bagay na hindi alam ng pangkalahatang publiko, at maging ng karamihan sa mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises. Magkagayunman, paanong hindi malalaman ng mga 7th grade masters na tulad nila? Kahit na may nangyari kay Yang Kai, imposibleng masabi sa kanyang panlabas na anyo, kung hindi sila maloloko ni Shizing sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag ni Yu Chang daw. Sect Master Yang, nakita mo na ang lahat ng anomalya ni Shizing para sa iyong sarili. Ang black ink smoke na pinakawalan niya bago siya mamatay ay lubhang nakakasira din. Kung ang miniature universe ng isang ordinaryong Heaven Opening Realm Master ay naaagnas ng black ink smoke, sila ay magiging katulad ng Shizing. Sila ay tila walang pagkakaiba sa labas, ngunit ang kanilang kalikasan ay mababago ng husto. Sect Master Yang, hindi namin matukoy kung napinsala ka ng black ink smoke. Noon lang naintindihan ni Yang Kai kung bakit sila naging mapagbantay sa kanya. Napabulalas siya ng may pagtataka. Ganyan ba talaga kahanga-hanga ang black ink smoke? Sa pag-iisip, naramdaman niya talaga na parang sinusubukang sirain ng itim na ambon ang kanyang miniature universe nang pumasok ito sa kanyang katawan. Sadyang walang kapintasan ang kanyang miniature universe sa ilalim ng proteksyon ng World Spring. Imposibleng masira siya ng black ink smoke maliban kung siya mismo ang nagbukas ng portal para tanggapin ang black ink smoke sa kanyang miniature universe. Sa ganitong paraan, kitang-kita na ang bagay na nakapaloob sa loob ng kahon na gawa sa kahoy ay sinusubukang salakayin ang kanyang miniature universe. Gayunpaman, ito ay pinigilan ng World Spring sa kanyang miniature universe. Ang kanyang miniature universe ay ganap na protektado, kaya't ang uod ay hindi nagawang salakayin siya at napilitang tumakas bilang resulta. Kung ganoon ang kaso, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ako naagnas ng black ink smoke. Tahimik lang silang nakatingin sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 4746. Heto na, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Anong problema? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Napabuntong hininga si Yu Ziyang Dai. Madali lang na kumpirmahin ang katotohanan ito. Ako mismo ang pupunta at titingnan ang miniature universe mo. Bakit parang pamilyar ang mga salitang iyon? Biglang may naalala si Yang Kai. Noong hilingin sa kanya na ayusin ang universe temples, ang mga ancestor mula sa Cave Heavens at Paradises ay gumawa din ng parehong kahilingan.
Hindi. Bago pa makapagsalita si Yang Kai, ang isa sa high-grade masters ay sumingit. Kung siya ay naagnas ng black ink smoke, kung gayon ikaw ay nasa panganib kung papasok ka sa kanyang miniature universe upang imbestigahan ang sitwasyon, Elder Yu. Ngumiti si Yu Xiangdai. Kahit paano mo sabihin, si Yang Kai ay isang manugang ng Yin Yang Cave Heaven. Natural lang sa akin na kunin ang panganib na ito bilang kanyang elder. Bukod dito, maaari siyang mag-transform sa isang Great Dragon. Mayroon siyang tiyak na antas ng pagtutol sa black ink smoke, kaya maaaring hindi siya napinsala. Umiling ang mga high-grade masters. Mas mabuting maging maingat. Magpadala tayo ng mensahe sa ating mga ancestor at hilingin sa kanila na magdesisyon tungkol sa sitwasyon. Medyo nabigla si Yang Kai. Bakit nila kinakaladkad ang kanilang mga ancestor sa bagay na ito? Ang mga ancestor ng Cave Heavens at Paradises ay pawang 8th grade masters. Kadalasan, nanatili sila sa loob ng kani-kanilang mga sekta at hindi madaling naipadala. Mukhang mas seryoso ang usaping ito kaysa sa inaasahan ko. Nagmuni-muni si Yu Xiangdai sa katahimikan sandali. Pinipilit kong imbestigahan ang sitwasyon sa loob ng miniature universe ni Yang Kai. Ang black ink smoke ay maaaring kinakaing unti-unti, ngunit maaari itong labanan hanggat ang isa ay may sapat na lakas. Palaging may panganib. Ang 3,000 mundo ay hindi lugar na iyon, kung tutuusin. Mabilis na sinabi ng isang high-grade master mula kanina. Sa sandaling ito, nagsalita si Yang Kai. Mapapanatag ka ba kung mapapatunayan kung hindi ako naagnas ng black ink smoke? Tumingin sa kanya si Yu Xiangdai. Paano mo mapapatunayan iyon? Sinampal ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Hindi niya nais na ibunyag ang katotohanan na pinino niya ang World Spring dahil iyon ay isang bagay na pumukaw ng labis na kasakiman sa iba. Hinabol siya ni Bright Sun Divine Monarch mula sa Shattered Heaven hanggang sa Ancestral Land para lamang sa World Spring. Kung gagawin iyon ng isang 8th grade master, paano magiging iba ang 7th grade masters dito? Ang high grade masters na ito ay maaaring nagmula sa Cave Heavens and Paradises, ngunit hindi dapat ganap na pabayaan ng isa ang kanilang pagbabantay sa iba. Si Shizing ang pinakamagandang halimbawa. Bago pumunta dito ngayon, hindi kailanman maniniwala si Yang Kai na sasaktan siya ni Shizing sa anumang paraan. Naisip niya na nais lamang ni Shizing na pag-usapan ang bagay tungkol sa Good Fortune Divine Furnace sa kanya. Gayunpaman, maaaring magbago ang mga bagay-bagay sa kung paano sila nakatayo sa sandaling ito. Hindi lang selyado ang espasyo kung saan siya nakatayo, ngunit imposible rin para sa kanya na labanan ang napakaraming high-grade masters. Tsaka lalala lang ang hindi pagkakaunawaan kung talagang nakipag-away siya sa kanila. Higit sa lahat, mas magiging mahirap na magkusa kung anyayahan nila ang mga ancestor ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises dito. Matapos timbangin ang lahat ng mga kalamangan at kahinaan, nagpa siya si Yang Kai na sabihin ang totoo. Napino ko ang isang World Spring, kaya imposible para sa mga panlabas na puwersa na sirain ang aking miniature universe. Isang World Spring. Napasigaw ang lahat sa pagtataka. Bilang high-grade masters, paanong hindi nila alam ang tungkol sa World Spring? Iyon ay isa sa 4 universe pillars kung tutuin. Ang World Spring ay isang kayamanan na nais ng sinumang Heaven Opening Realm Master. Lahat, mangyaring tingnan ang iyong sarili. Habang nagsasalita, binuksan ni Yang Kai ang portal sa kanyang miniature universe para makita nila ng malinaw ang loob. Nalantad na ang sikreto ng kanyang World Spring, kaya hindi na niya inisip na ilantad pa. At saka, walang kwenta ang pag-uusapan lang ng mga ganoong bagay. Hindi sila maniniwala sa kanya maliban kung nakita nila ang katotohanan sa kanilang sariling mga mata. Maraming divine senses ang agad na dumaan sa kanyang portal sa sandaling iyon at bumuhos sa kanyang miniature universe. Agad na kumunat ang noo ni Yang Kai bilang tugon. Ito ay isang hindi komportable na pakiramdam, na tila ang kanyang tahanan ay sinalakay ng mga tagalabas. Ha! May nagulat na bulalas. Ang kanyang miniature universe ay corporeal na. Ang pagbabago ng miniature universe ng isang tao mula sa immaterial patungo sa corporeal ay isang bagay na nakalaan para sa high-grade masters. Ang miniature universe ng mga nasa ibaba ng high-grade ay hindi ganap na naganap. Kahit papaano, nalampasan nila ang eksena sa kanilang harapan. Si Yang Kai ay nasa 6th grade lamang, ngunit ang kanyang miniature universe ay naging corporeal. Paano niya ito nagawa? Iniwan ang hinaharap, si Yang Kai ang tanging 6th grade master na nakamit ang gayong tagumpay sa buong kasaysayan. Hindi bababasa, walang mga naunang talaan na nakasulat sa mga sinaunang aklat.
Kaya naman ang mga high-grade masters na ito ay ganap na natulala. World Spring. Ito ay talagang isang World Spring. Mas marami pang gulat na boses ang lumabas. Ang isang World Spring ay isang malinaw na pag-iral na agad nilang napansin ang presensya nito sa isang sulyap. Sa ilalim ng mga epekto ng World Spring, malinaw nilang naramdaman na ang miniature universe ni Yang Kai ay walang kamali-mali at napakatatag. Mahirap para sa kanyang miniature universe na maapektuhan ng anumang panlabas na puwersa. Bukod sa inggit, gamaan din ang pakiramdam nila. Sa pagprotekta ng World Spring sa kanyang miniature universe, totoo na hindi siya maaapektuhan ng Black Ink Smoke. Higit pa rito, hindi nila naramdaman ang alinman sa aura ng Black Ink Smoke sa kanyang miniature universe. Bago pa nila maimbestigahan ng mas mabuti ang miniature universe ni Yang Kai, naramdaman nila ang isang napakalaking puwersa na nagtulak sa kanilang mga divine senses palabas. Marami sa kanila ang hindi nasisiyahan sa kanilang nakita sa ngayon. Tila nakakita sila ng ilang kakaibang bagay sa loob ng kanyang miniature universe, ngunit pinalaya sila bago sila makakita ng mas mahusay. Samantala, bumalik na si Yang Kai sa kanyang anyong tao at isinara ang kanyang miniature universe. Pagkatapos ay tinanong niya, walang mga problema ngayon, tama ba? Nagpalitan ng tingin ang lahat sa isa't isa at nakahinga ng maluwag si Yu Xiangdai. Walang problema, pumunta ka dito bago natin ituloy ang usapan. Saka lang siya kumilos at pumunta sa gilid nila. Nagsumikap ka, tumanggo ito sa kanya. Buti naman at ligtas ka. Huwag mo sana kaming sisihin sa sobrang pag-iingat. Masyadong mapanganib ang Black Ink Smoke. Naiintindihan ko, Sect Master Yang, pinalaki mo ba ang mga buhay na nilalang sa iyong miniature universe? Biglang tanong ng isa sa kanila. Bagamat ito ay isang maikling sulyap lamang, napakaraming mga nayon at lungsod sa miniature universe ng Yang Kai na ang mga bakas ng mga buhay na nilalang na umuunlad sa loob ay makikita ng malinaw. Tama iyan. May problema ba? Tumingin si Yang Kai sa taong iyon. Walang problema. Siguradong maganda ang swerte mo, Sect Master Yang. Napabuntong hininga ang taong iyon sa pagkamangha. Hindi mabilang na taon na ang lumipas mula noong una silang sumulong sa 7th grade. Sila mismo ay naisip na magpalaki ng mga buhay na nilalang sa kanilang miniature universe upang mapabilis ang kanilang paglilinang, ngunit ang ideyang ito ay hindi makatotohanan. Kahit na sila ay nasa 7th grade, may mga pagkakataon pa rin na naging unstable ang kanilang miniature universe. Sino ang mga ngahas na magpalaki ng mga buhay na nilalang sa kanilang miniature universe ng basta-basta? Ang mga naninirahan sa loob ay magdaranas ng kalunos-lunos na casualty kung makakatagpo sila ng isang malakas na kaaway. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Sa proteksyon ng World Spring, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problemang iyon. Sa madaling salita, ang kanyang paglilinang ay patuloy na tataas kahit na hindi siya naglilinang. Ito ay katumbas ng pagiging mas malakas sa bawat pagdaan ng sandali. Iyon ay lubhang nakakainggit. Anong klaseng nilalang ang maliliit na batong iyon? Bakit hindi ko pa sila nakita dati? Tanong ng isa pang tao. Anong maliliit na bato? Baka nagkamali ka. Tumugon si Yang Kai ng may tuwid na mukha. Sect Master Yang, sa palagay ko nakakita ako ng ilang profound yin bamboo sa iyong miniature universe. Anong profound yin bamboo? Mariing itinanggi ni Yang Kai. Walang ganoon. Huwag kang ganyan, Sect Master Yang. Maaari naming pag-usapan ang presyo kung mayroon ka talagang profound yin bamboo. Ang profound yin bamboo ay iba sa 4 universe pillars. Kung aalagaan natin ito ng maayos, makakakuha tayo ng hindi mauubos na supply na tunay na walang limitasyon. Sa halip na tangkilikin ang gayong kayamanan ng mag-isa, bakit hindi mo ipagpalat sa amin ang profound yin bamboo sa isang magandang bagay? Maaari ko bang ipagpalit ang mga ito para sa mga karapatan sa pagsasanay ng isang small source world? Mataray na tanong ni Yang Kai. Di ba sabi mo wala ka ng profound yin bamboo? Marami ang umikot. Ang taong kanina ay paulit-ulit na tumango at ngumiti ng hanggang tainga. Maaari tayong makipag-ayos ng isang bagay. Ano ang mga tuntunin ng negosasyon? Tiningnan ni Yang Kai ang taong iyon ng may labis na interes. Iwanan mo yan. Mariing ikan-away ni Yu Chang daw ang kanyang kamay bago nagpahayag. Harapin muna natin ang usapin sa harap natin bago tayo mag-usap tungkol sa kung ano paman. Tama, may pumayag. Tiningnan ni Yang Kai ang high-grade master na nagulat ng profound yin bamboo kanina upang ipahiwatig na magkakaroon sila ng malalim na talakayan tungkol sa bagay na iyon mamaya. Bahagyang tumango ang taong iyon para ipahiwatig na naiintindihan niya. Dahil sa palitan nila ng tingin kanina, lahat ng gusto nilang sabihin ay nasabi na. Sect Master, ano lang ang nangyari ngayon? Tanong ni Yu Chang daw habang nakatingin kay Yang Kai. Inosenteng sagot ni Yang Kai. Tinatanong mo ako,
Yan ang gusto kong itanong sa'yo. Ipinaalam sa akin ngayon ng head manager ng High Heaven Palace na si Shizing ng Langya Paradise ay humiling ng isang pulong sa akin. Parang may gusto siyang pag-usapan. Sa pag-iisip na wala na akong magandang gawin, nagpa siya akong pumunta. Sa huli, binigyan niya ako ng isang napakagandang regalo pagdating ko. Isang mapagbigay na regalo. Kumunat ang noo ni Yu Ziyangdai. Tumanggo si Yang Kai. Tama, tulad ng alam niyong lahat, may koneksyon kami ng Langya Paradise sa isa't isa. Si Shizing ay isang Langya Paradise Elder. Kung gusto niya akong bigyan ng regalo, walang paraan para tumanggi ako. Kaya tinanggap ko ng may pag-aalinlangan. Nagtinginan ang iba sa kanila na may kakaibang ekspresyon. Matapos ang isang panahon ng pakikipag-ugnayan kay Yang Kai, paanong hindi nila alam ang kanyang kalikasan sa ngayon. Siya ang uri ng tao na hindi kumikilos hanggat hindi niya tiyak na magtagumpay siya. Iyan ang kaso sa World Tree noon, at ganoon din ang kaso ngayon sa Good Fortune Divine Furnace. Lumayo pa siya sa paglikha ng isang espesyal na space array para imonopolyo ang New Great Territory, na ginagawang mahirap para sa Cave Heavens at Paradises na makialam sa bagay na iyon. Kung may handang magbigay sa kanya ng regalo, tiyak na tatanggapin niya ng walang pag-aalinlangan, paano siya mag-aatubili sa anumang paraan. Gayunpaman, hindi sila mapakali na makipagtalo tungkol sa kanyang paraan ng tahasang pakikipag-usap sa kanyang sarili. Ano ang ibinigay niya sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Yu Changdao. Parang gusto talaga niyang malaman kung anong uri ng mga kayamanan ang inihandog ni Shizing bilang regalo. Si Shizing lang ay napinsala ng black ink. Sa kadahilan ng iyon, ang mga bagay na inihandog niya bilang regalo ay hindi dapat baliwalain. Kailangang gumawa ng mga pag-iingat ng maaga kung sakaling ito ay naging masama. Heto na. Habang nagsasalita, kinuha ni Yang Kai ang kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang space ring at binuksan ito bigla. Isang itim na sinulid ang bumaril mula sa loob. Handa na si Yang Kai at agad itong kinuha sa kanyang kamay. Ang walang ulo at walang buntot na bagay na kahawig ng isang itim na bulate ay nagpumiglas at pumiglas sa kanyang mga kamay, ngunit hindi makatakas. Ang mga high-grade masters ay natigilan saglit, pagkatapos ay nag-react sila na parang kaharap ang isang malaking kalaban. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto, at sila ay mabilis na umatras gamit ang kanilang iba't ibang movement skills. Sa isang iglap, ang espasyo sa loob ng 100 kilometrong radius sa paligid niya ay nawalan ng mga tao. Tumangala si Yang Kai sa kanila at tila hindi nakaimik. Bakit ang layo ng takbo ninyo? Huwag kayong mag-alala. Hawak ko ang bagay na ito, para hindi ito makatakas. Gayunpaman, naiintindihan niya kung bakit sila tumakas. Sila ay nag-iingat sa black ink smoke na naiwan pagkatapos ng kamatayan ni Shizing. Ano pa ba itong malaitim na earthworm na bagay sa kanyang mga kamay? Ang bagay na ito ay tiyak na nagmula sa parehong pinagmulan ng black ink smoke. Bukod dito, ito ay mas malakas kaysa sa black ink smoke. Tiyak na malalagay sa gulo ang isang ordinaryong tao kung hawak nila ang itim na earthworm gamit ang kanilang mga kamay. Sa kabutihang palad, ang kanyang miniature universe ay napaka-perpekto at walang kamali-mali na ang itim na earthworm na ito ay hindi siya magnaz. Masasabing nakatagpo na ito ng kaaway. Sect Master, mangyaring alisin ang black ink insect na iyon. Sumigaw si Yu Changdao mula sa malayo. Masyadong mapanganib ang bagay na iyon. Ang mga Heaven Opening Realm Masters na tulad namin ay hindi kayang mahawa. Kaya ang bagay na ito ay tinatawag na black ink insect. Sinulyapan ni Yang Kai ang itim na earthworm sa kanyang kamay, tila may nararamdaman. Ang itim na usok na naiwan pagkatapos ng kamatayan ni Shizing ay tinawag na black ink smoke, ang bagay na ito ay tinawag na black ink insect, at may binanggit si Shizing bago siya mamatay, black ink eternal. Ano itong black ink? Biglang naramdaman ni Yang Kai na parang ang 3,000 mundo ay hindi kasing simple ng una niyang naisip. Pagkatapos, naalala niya ang binanggit ni Shu Linggang noong nakaraan, na ang universo ay malawak, at ang tubig ay maputik. Tila mayroong isang lihim sa mga anino na nakakaapekto sa 3,000 mundo, at ang hamog ay malapit nang maalis sa harap ng kanyang mga mata. Marshall Peak, Kabanata 4747. Ang Black Ink Clan. Lahat, may alam ba kayo na hindi ko alam? Tanong ni Yang Kai. Natahimik ang karamihan. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang puting nakasuot na high-grade master sa wakas ay nagsabi. Sect Master Yang, maraming sikreto sa mundo. May mga bagay na mas mabuting iwanang hindi alam. Kakalabas lang ng mga salita sa bibig niya nang marinig niyang sumigaw ng sorpresa si Yang Kai. Inakala ng lahat na si Yang Kai ay nasugatan sa pakikipaglaban niya kay Shizing kanina,
kaya mabilis silang tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Ang black ink insect na nahuli sa kamay ni Yang Kai sa lahat ng oras na ito ay nakatakas sa kanyang pagkakahawak sa ilang kadahilanan. Nag-transform ito sa isang itim na sinulid na sumugod patungo sa high-grade master na may puting damit sa bilis ng kidlat. Agad na basang-basa sa malamig na pawis ang high-grade master na nakasuot ng puting damit. Maaaring siya ay nasa 7th grade, ngunit siya ay tiyak na magdusa ng isang kalunos-lunos na wakas kung siya ay napinsala ng black ink insect. Ang tanging posibilidad ay ang kanyang miniature universe ay masasalakay at siya ay tuluyang masira ng black ink tulad ni Shizing. Ayon sa mga sinaunang aklat, napakahirap na ipagtanggol laban sa black ink insect, maliban kung mapapatay nila ito sa tamang panahon. Kung ito ay masyadong malapit, kung gayon kahit ang isang 8th grade master ay magdurusa ng husto. Ang kalawakan ay biglang nag-condense ng bahagya, at sa ilalim ng pagbabago-bago ng space principles, ang itim na sinulid na dumadaloy patungo sa nakasuot na puting damit na 7th grade master ay natigil sa kinalalagyan. Dahan-daang naglakad si Yang Kai, pagkatapos ay hinawakan niya ang nagpupumiglas na black ink insect gamit ang kanyang kamay at tumangala sa nakaputing damit na 7th grade master. Ano ang sinabi mo ngayon lang? Humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi kita narinig ng malinaw. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Ang black ink insect sa kanyang kamay ay gumagalaw ng hindi mapakali, na para bang makakatakas ito sa kontrol ni Yang Kai anumang oras. Nagdilim ang ekspresyon ng lahat. Maaari lang siyang magsalita ng maayos. Bakit siya nananakot sa iba? Hindi alam ni Yu Ziyang Dai kung tatawa o iiyak. Sa kasalukuyang lakas at katayuan ni Sect Master Yang, naniniwala akong may karapatan siyang malaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Ano sa tingin mo? Natahimik ang lahat, at ilang sandali lang, may tumango sa wakas. Sige. Sasabihin natin sa kanya. Wala silang pagpipilian kundi ipaliwanag ang sitwasyon. Nakatitig sa kanila si Yang Kai na may hawak na black ink insect sa kanyang kamay, na ikinatakot nilang lahat. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa kanya sa sandaling ito? Bukod pa rito, bagamat ang mga bagay na ito ay alam lamang ng mga elder ng Cave Heavens and Paradises mula noong sinaunang panahon, kung ito ay talagang dumating dito, ang kasalukuyang lakas at katayuan ni Yang Kai ay tiyak na nagbigay sa kanya ng mga kwalifikasyon upang malaman ang tungkol sa ilang mga lihim. Natural, ang pangunahing dahilan ay nalantad siya sa bagay na ito ngayon, na ginagawa itong walang silbi kahit na gusto nilang itago ang katotohanan mula sa kanya. Ang iba ay hindi nagpahayag ng kanilang mga opinyon, ngunit ang hindi pagsasabi ng anuman ay kasing ganda ng walang pagtutol sa usapin. Noon lang sinabi ni Yu Ziyang Dai, itapon ang black ink insect. Mabuti. Masunuring inilagay ni Yang Kai ang black ink insect pabalik sa kahoy na kahon at itinapon ang kahon sa kanyang space ring. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang mga high-grade masters na itinuring na nakakatakot na pag-iral ay nilalaro ni Yang Kai. Iniisip pa lang ang sitwasyon kanina, hindi nila maiwasang maging komplikado. Ang kawalan ay hindi ang lugar upang pag-usapan ang mga bagay na iyon, kaya nagtaas ng kamay si Yu Ziyang Dai at nagpatawag ng barko. Sumakay ang lahat at umupo sa deck. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai at tinitigan ang mga taong nasa harapan niya ng may pagkauhaw sa kaalaman. Samantala, tinitigan ng mga high-grade master si Yu Ziyang Dai. Malinaw ang kanilang kahulugan. Dahil inilabas mo ang bagay na ito, ikaw na ang baalang lutisin ito. Inilibot ni Yu Ziyang Dai ang kanyang mga mata sa kanila bago siya lumingon kay Yang Kai. Kung kailangan nating maging tapat, ang ating pangunawa sa bagay na ito ay pira-piraso at hindi masyadong komprehensibo. Dahil sa pangyayaring ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang kanyang layunin na protektahan siya. Noong siya ay pinaghihinalaang nasira ng black ink smoke, maagap siyang nag-alok na siyasatin ang kanyang miniature universe. Ito ay makikita na siya ay tunay na itinuturing siya bilang manugang ng Yin Yang Cave Heaven. Iyon ang dahilan kung bakit kusang naniwala si Yang Kai sa kanyang mga salita at tumango. Kung ganoon, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang alam mo. Saglit siyang nag-isip sa katahimikan, tila inaayos ang mga iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinimulan na niya ang kanyang paliwanag. Sa mundong ito, mayroong isang kakaibang lahi na kilala bilang Black Ink. Tinatawag namin silang Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay tila lubhang mapanganib. Ang pangunahing dahilan ay mayroon silang napakalakas na invasive at corrosive na kakayahan. Ito ay isang bagay na personal na naranasan ni Yang Kai. Kung ito man ay ang black ink smoke na iniwan ni Shizing pagkatapos ng kanyang kamatayan o ang black ink insect, parehong may ganoong katangian.
Kapag ang miniature universe ng cultivator ay nasira ng Black Ink Aura, sila ay magiging mga alipin ng Black Ink Clan at sasailalim sa isang matinding pagbabago sa mentalidad. Gayunpaman, imposibleng sabihin ang pagkakaiba sa pamamagitan lamang ng hitsura. Ang mga napagbagong loob ay hindi naiiba sa normal. Iyan ang nangyari kay Shizing. Walang sino man ang nag-isip na siya ay napinsala ng Black Ink Clan at naging isa sa kanilang mga tagapaglingkod. Nakinig si Yang Kai na may malalim na pagsimangot. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang Black Ink Clan ay talagang mahirap bantayan. Sino ang makakapagsabi kung ang kabilang partido ay nasira ng Black Ink Clan? Ang huling pagkakataong may nangyaring ganito sa 3,000 mundo ay mahigit 70,000 taon na ang nakararaan. Bahagyang hininaan ni Yu Ziyang Dai ang kanyang boses. Sigurado akong narinig mo na ito dati. Minsan may cave heaven na kumuha ng isang napakatalino na alagad. Ang disipulong ito ay may kakayahang direktang sumulong sa 7th grade. Napakahusay ng kanyang kakayahan kaya nagulat ito sa nakaraan at kasalukuyan. Ang cave heaven na iyon ay inilaan ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan sa pag-aalaga sa kanya, at isang araw sa wakas ay umakyat siya sa 9th grade heaven opening realm. Gayunpaman, bigla siyang sumailalim sa isang matinding pagbabago sa kalikasan at napunta sa isang massacre. Ang cave heaven na iyon ay nagdusa ng hindi mabilang na mga casualty bilang resulta, na kalaunan ay humantong sa pagbagsak nito. Walang pagpipilian kundi tanggalin ang kanilang pangalan sa listahan ng Cave Heavens and Paradises. Ito ay talagang isang kwento na pamilyar kay Yang Kai dahil narinig niya ito mula kay Yu He noong siya ay nasa Emperor Realm pa. Nagpatuloy si Yu Ziyang Dai. Dahil ang disipulong iyon ay hindi pinalaki sa Cave Heaven ngunit tinanggap sa sect sa kalagitnaan, isang tsismis ang kumalat sa 3,000 mundo mula noon. Ang mga cultivator na hindi pinalaki sa Cave Heaven o Paradise ay hindi pinahintulutang direktang sumulong sa 7th grade, baka sila ay lumaki at nagbabanta sa dominasyon ng Cave Heavens at Paradises. Hindi napigilan ni Yang Kai ang ilang alaala mula sa pagkislap sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang paglalakbay sa Heaven Opening Realm ay ginawa ng hindi mabilang na mga hadlang na itinakda ng Cave Heavens and Paradises. Hindi man lang nagdalawang isip si Tizing ng Myriad Demons Cave Heaven na akitin siya sa Shattered Heaven kung saan naghihintay ang isang mahusay na pananambang para lang hadlangan ang kanyang pagsulong sa Heaven Opening Realm. Sa huli, napilitan siyang pumasok sa 5th grade Heaven Opening Realm. Sa wakas ay tumigil sa pag-target sa kanya ang Cave Heavens and Paradises pagkatapos noon. Walang pinagsisisihan si Yang Kai tungkol sa bagay na iyon. Ang Lady Boss ay nakulong sa Shadowless Cave Heaven noong panahong iyon, at ang kanyang cultivation sa Emperor Realm ay masyadong mahina. Wala siyang pagpipilian kundi ang sumulong sa Heaven Opening Realm para sa pagkakataong makapasok sa Shadowless Cave Heaven para iligtas siya. Kahit na wala siyang pinagsisisihan, hindi niya maiwasang makaramdam ng hinanakit sa Cave Heavens at Paradises nang maalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya sa nakaraan. Siya ay naglilinang ng mag-isa nang hindi nag-uudyok sa sinuman, kaya bakit hindi siya pinayagang direktang sumulong sa 7th grade? Hanggang ngayon lang niya nalaman ang katotohanan. Ang pamana ng Cave Heavens at Paradises ay umaabot pabalik sa hindi mabilang na mga iyan. Kung talagang napakaliit nila, hinding-hindi sila aabot sa ganoong kaunlaran. Ang dahilan kung bakit hindi nila pinapayagan ang mga cultivator mula sa labas ng mundo na direktang sumulong sa 7th grade ay hindi para ipakita ang kanilang pangangibabaw, ngunit para pigilan ang nakaraan na maulit ang sarili nito. Ang sakuna mula 70,000 taon na ang nakalilipas ay nagpababa sa isang cave heaven. Halata naman na walang gustong mangyari iyon sa pangalawang pagkakataon. Kung may sino mang direktang Ascent Soul sa 7th grade at lihim na na-convert muli ng Black Ink Clan, magiging isang malaking sakuna kung maabot nila ang 9th grade Heaven Opening Realm na hindi natuklasan. Sa kabilang banda, ang anumang bagay sa ilalim ng 7th grade ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Gaano man katalento ang isang tao, kung makapasok sila sa 6th grade, maaabot lang nila ang 8th grade dahil sa likas na limitasyon. Ang Cave Heavens and Paradises ay hindi nagkulang para sa 8th grade masters, kaya kapag nalantad ang katotohanan, maraming ancestors ang gagawa ng aksyon at ang sitwasyon ay makokontrol. Mahigpit na kumunot ang noo ni Yang Kai habang nagtanong. Ibig bang sabihin na ang henyo ay napinsala ng Black Ink Clan? Tumanggo si Yu Ziyang Dai. Tama, walang nakakaalam kung kailan siya inalipin dahil ang tanging mga palatandaan ay lumitaw pagkatapos niyang umakyat sa 9th grade Heaven Opening Realm. Simula noon, ang Black Ink Clan ay hindi na muling lumitaw sa 3,000 mundo. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon naming makakita ng mga bakas ng Black Ink Clan gamit ang aming sariling mga mata.
Nabasa lang namin ang tungkol sa kanila sa mga sinaunang talaan noon. Saglit na napakunot ang noo ni Yang Kai bago naguguluhan na sinabi. Hindi tama iyon. Kung ang Black Ink Clan ay napakahirap bantayan, dapat marami pa sa kanila. Bakit nanatiling tahimik ang Black Ink Clan sa loob ng maraming taon na kahit na hindi mo pa sila nakita? Ipinaliwanag ni Yu Chang daw mula sa gilid. Mahirap labanan ang katiwalian ng Black Ink Clan, ngunit ang kanilang pangunahing paraan ng paggawa nito ay sa pamamagitan ng Black Ink Insects. Ito ang bagay na ibinalik mo sa kahon na iyon ngayon lang. Ang Black Ink Insects ay tila napakabihira at mahalaga. Maliban na lang kung makatagpo sila ng isang napakahalagang target, ang Black Ink Clan ay hindi makakakilos ng ganoon kadali. Kung gayon, ang Black Ink Smoke na iyon. Sumulyap si Yang Kai nang may kain na hinala sa direksyon kung saan namatay si Shizing. Ang mga high-grade masters ay nagtulungan upang aisil ang espasyong iyon, at kahit ngayon ang itim na usok ay kumulo at kumulo, na mukhang lubhang nagbabala. Si Shizing ay malinaw na nahawaan ng isang Black Ink Insect. Nang makita niya kaming paparating para tulungan ka, alam niyang hindi siya aalis sa lugar na ito ng buhay. Kaya naman pinili niyang mamatay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang Black Ink Aura sa kanyang miniature universe ay sumabog. Itong Black Ink Smoke na lang ang natitira. Sa pagtatapos ng araw, ang Black Ink Smoke at ang Black Ink Insect ay mula sa parehong pinagmulan. Hindi nakapagtataka na agad na tumakas ang mga taong ito ng ilang kilometro ang layo nang ilabas niya ang Black Ink Insect kanina. Marahil ay nag-aalala sila na ang Black Ink Insect sa kanyang mga kamay ay sumabog. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba at nag-isip. Sa madaling salita, sa mga mata ng Black Ink Clan, ako ay itinuturing na isang napakahalagang target. Tumawa si Yu Xiangdai. Siyempre, maaaring nasa 6th grade ka lang, ngunit ang Star Boundary na ngayon ang focus ng buong 3,000 mundo. Ang pagkakaroon ng World Tree ay magpapalaki rin ng maraming mahuhusay na cultivator sa hinaharap. Hindi pa banggitin na isa kang Star Boundary Great Emperor. Kung nakuha ka ng Black Ink Clan. Sa puntong iyon, bigla siyang tumigil sa pagtawa at nanginginig sa takot. Ang paghiling sa iyo na sirain ang Star Boundary ay isang simpleng gawain. Kung wala na ang Star Boundary, mawawala din ang Heaven Opening Realm Cradle. Nagkatinginan ang lahat at sa wakas ay naunawaan kung bakit sinubukan ni Shizing na suruan si Yang Kai. Sa kabilang banda, biglang may naalala si Yang Kai. Ang Ancestral Land ay mayroong Demon Silang Land, at ang Demon Silang Land ay naglalaman ng isang matagal ng patay na Black Giant Spirit God. Noong naglilinang siya sa Crystal Palace ng Dragon Clan, nasulyapan niya ang nakakagulat na labanan na naganap noong sinaunang panahon. Upang sugpuin at masil ang Giant Spirit God, ang Dragon at Phoenix Clans ay nagbayad ng napakalaking halaga. Sa huli, ang Dragon Emperor at ang Phoenix Empress ay napilitang isakripisyo ang kanilang mga sarili, sinunog ang lahat ng kanilang blood essence para lamang pigilan ang rumaragasang kaaway. Laging nagtataka si Yang Kai kung bakit nakipagdigma ang Giant Spirit God na iyon laban sa mga Divine Spirit. Pagkatapos ng lahat, ang Giant Spirit God Clan ay isang napakapayapa at inosenteng lahi. Bagamat sila ay makapangyarihan, hindi sila nagalit sa iba ng walang dahilan. Kumakain lang sila sa mga patay na universe world at naglakbay sa malawak na 3,000 mundo para sa kadahilan ng iyon. Higit pa rito, hindi niya naintindihan kung bakit naging itim ang kulay ng Giant Spirit God. Ang Giant Spirit God na iyon ay medyo naiiba kay Ada, na nakilala niya noon. Noong una ay inakala ni Yang Kai na ito ay ang pagkakaiba lamang ng mga individual ng isang etnikong grupo, ngunit ang pagtingin sa mga bagay ngayon. Paano kung ang Giant Spirit God noong sinaunang panahon ay napinsala ng Black Ink? Kung ang kanyang kalikasan ay nagbago ng husto pagkatapos na masira ng Black Ink Clan, kung gayon ang Giant Spirit God na iyon ay inalipin ng Black Ink Clan. Demon Silang Land. Demon Silang Land. Iyan ay hindi Demon Silang Land. Black Ink Silang Land iyon. Napakaraming oras na ang lumipas, kaya hindi na malaman ang nangyari noong unang panahon. Ang kaalamang ipinasa sa bibig sa hindi mabilang na henerasyon, kaya naman ang Black Ink Silang Land ay napagkamalan bilang Demon Silang Land sa halip. Hindi nakakagulat na hindi naramdaman ni Yang Kai ang pagkakaroon ng sinumang Demon Chi noong una siyang pumasok sa Demon Silang Land. Iyon ay dahil ang lupain ay walang kinalaman sa mga demonyo noong una. Martial Peak, Kabanata 4748. Kusang loob na pagsusuri, walang nakakaalam kung paano napinsala ng Black Ink Clan ang isang makapangyarihang Giant Spirit God noong sinaunang panahon.
Parehong nagtagumpay lamang ang Dragon at Phoenix clan sa pagsugpo at pagsil sa Giant Spirit God sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa Dragon Emperor at sa Phoenix Empress noon bilang karagdagan sa kalahati ng Ancestral Land. Napakaraming taon na ang lumipas na kahit ang Giant Spirit God ay nawala ang lahat ng sigla at ang aura ng Black Ink clan ay wala kahit saan. Ang Ancestral Strength ay lubhang kakaiba at makapangyarihan. Bukod pa rito, malinaw na mayroon itong ilang mga nakakapigil na epekto patungo sa Black Ink clan. Kung hindi iyon ang kaso, magkakaroon ng mga labi ng Black Ink clan kahit na maraming taon na ang lumipas at ang Giant Spirit God ay ganap na namatay. Ang Black Ink insect ay lubhang mahalaga sa Black Ink clan, kaya naman ang mga aksyon ng Black Ink clan ay karaniwang nakatuon lamang sa high-grade masters. Pagkatapos ng lahat, ang pag-convert ng isang mid-grade master ay hindi katumbas ng pagsisikap sa kanila. Paliwanag ni Yu Xiangdai. Sa pagsasalita tungkol dito, sigurado akong narinig mo rin ang isa pang chismis. Bukod sa Cave Heavens at Paradises, ang sinumang papasok sa 7th grade at pataas ay hahabulin ng walang humpay. Para sa kadahilan ng iyon, maraming high-grade masters ang tumakas pa sa Shattered Heaven, itago ang kanilang mga pangalan, at naninirahan sa pag-iisa. Nag-iisip na nagtanong si Yang Kai. Kaya, ang dahilan kung bakit ang mga high-grade masters ay pinupuntirya ng Cave Heavens and Paradises ay dahil natatakot sila na baka makipag-ugnayan sila sa Black Ink clan. Tumango siya. Kasama iyon sa dahilan. Ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens at Paradises ay naglilinang ng mga secret technique upang patatagin ang kanilang miniature universe upang maiwasan ang kaagnasan ng mga panlabas na puwersa. Kahit na ang mga epekto ay hindi kasing ganda ng World Spring, ang mga secret technique na ito ay mag-aalok man lang sa kanila ng ilang proteksyon upang hindi sila ganap na mawalan ng kapangyarihan laban sa kaagnasan ng Black Ink insects. Sa kabilang banda, iba ito para sa mga hindi pinalaki ng Cave Heavens at Paradises. Sa kabila ng pagiging high-grade masters, kung sila ay tinarget ng Black Ink insect, sila ay mabubulok lamang ng mga ito. Bahagyang tumango si Yang Kai. Matapos pakinggan ang paliwanag niya, nasagot na ang ibang tanong sa puso niya. Dahil nakapunta na siya sa Shattered Heaven, alam niyang marami talagang high-grade masters ang nagtatago doon. Lahat ng mga high-grade masters na nagtatago doon ay natatakot na ma-round up ng Cave Heavens and Paradises. Minsang binanggit ni Xia Lin lang na para mapanatili ng Cave Heavens at Paradises ang kanilang dominasyon, sinumang tagalabas na sumulong sa 7th grade ay maaaring ay recruit sa kanilang hanay o mawawala ng walang bakas, na pinaghihinalaang napatay. Kaya naman, gaano man ito kabaog at mapanganib sa Shattered Heaven, ang high-grade masters na nagtatago doon ay hindi madaling umalis. Iyon din ang dahilan kung bakit mas gugustuhin ni Xia Lin lang na tumakas sa kailaliman ng Shattered Heaven, kung saan halos tiyak ang kamatayan, kaysa umalis kasama si Yang Kai. Narinig ko na maraming high-grade masters ang nawawala na lang ng walang bakas, hindi na muling maririnig, pagkatapos na makuha. Tumingin si Yang Kai kay Yu Xiangdai. Si Yu Xiangdai ay nanatiling tahimik. Sumagot ang high-grade master na nakasuot ng puting damit. Hindi sila patay. Ang Cave Heavens at Paradises ay hindi rin inabuso ang mga ito. Sila ay ipinadala lamang sa isang tiyak na lugar. Kung saan ang lugar na iyon. Ang impormasyong iyon ay hindi maaaring ibunyag sa ngayon. Inilabas ni Yang Kai ang kahoy na kahon gamit ang isang pitik ng kanyang kamay. Bumukas at sumara ang takip ng kahon na gawa sa kahoy, tumambad ang itim na bagay sa loob na sabik na tumalon palabas ng kahon. Nagmukhang mapanglo ang high-grade master na nakasuot ng puting damit. Pinatatamaan ba ako? Siguradong pinapatamaan ako no. Lumapit si Yu Xiangdai para maayos ang mga bagay sa pagitan nila. Yang Kai, mangyaring itigil ang pagtatanong. Maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Mayroong maraming mga bagay na ang Cave Heavens at Paradises ay walang pagpipilian kundi itago. Ito ay hindi dahil nais naming gawin ito, ngunit dahil ang katotohanan ay magdudulot ng gulat at kaguluhan. Hindi ito kapakipakinabang sa kapayapaan ng 3,000 mundo. Saglit na nag-isip si Yang Kai sa katahimikan. Inalis ang kahon na gawa sa kahoy, ngumiti siya ng makahulugan. Pagdating ng oras. Ang tinutukoy mo ba ay ang sandali kung kailan ako sumulong sa 7th grade? Wala na siyang sinabing minsan, kaya maaari lamang itong kunin bilang tacit acknowledgement. Kaya nagpatuloy si Yang Kai. May isa pa akong tanong. Si Lan Yuruo ay kasalukuyang nasa retreat sa Voidland at sinusubukang sumulong sa 7th grade. Ano ang gagawin mo kung magtagumpay siya? Sumagot si Yu Xiangdai. Si Lan Yuruo ay dating shopkeeper ng First Inn, at ang First Inn ay pribadong pag-aari ng si Tokong mula sa Zuan Yuan Cave Heaven.
Kaya naman, maaari din siyang ituring na bahagi ng Zuan Yuan Cave Heaven. Kapag siya ay sumulong sa 7th grade, ang Zuan Yuan Cave Heaven ay gagawa ng naaangkop na mga hakbang. At saka, alam niya mismo ang mga bagay na ito, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Kai. Bagamat hindi nasagot ang kanyang mga tanong, hindi na siya makapagtanong pa dahil marami nang sinabi si Yu Xiangdai. Sa sandaling ito, nagsalita si Yu Changdao. Mga kaibigan, ang kailangan nating harapin ngayon ay ang usaping may kinalaman kay Shizing. Bagamat pinili niya ang kamatayan, sa una ay sinubukan niyang sirain si Yang Kai gamit ang isang black ink insect. Ibig sabihin lang niyan ay mas marami pa siyang black ink insects na hawak niya. Ang Old Master na ito ay may dahilan upang maghinala na si Shizing ay hindi lamang ang tao sa Langya Paradise na napinsala ng black ink. Sa sandaling lumabas ang pahayag na iyon, naging solemn na ang mga ekspresyon ng lahat ng high-grade masters. Ang katotohanan na si Shizing ay napinsala ng Black Ink Clan ay talagang hindi inaasahan. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi nangyari sa loob ng 70,000 taon pagkatapos ng lahat. Ang Cave Heavens at Paradises ay maaaring gumawa ng ilang mga pag-iingat, ngunit masyadong maraming oras ang lumipas at ang kanilang bantay ay malinaw na naging masyadong nakaka-relax bilang isang resulta. Kung hindi sinubukan ni Shizing na sirain si Yang Kai gamit ang Black Ink Insect ngayon, hindi rin sana nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Kung ganoon, ilang Shizing pa ang naroon sa Langya Paradise. Higit sa lahat, ilan pang Shizing ang naroon sa iba pang Cave Heavens at Paradises. Walang nakakaalam ng tiyak na mga sagot sa mga tanong na iyon, ngunit tila biglang lumala ang sitwasyon. Pinakamahalaga, saan nagmula ang Black Ink Insect? Imposible para sa mga taong napinsala ng Black Ink na gumawa ng mga Black Ink Insects mismo. Ang tanging makakagawa ng Black Ink Insect ay ang tunay na Black Ink Clan clansmen. Sa madaling salita, mayroong kahit isang purong Black Ink Clan clanman na nakatago sa isang lugar sa 3,000 mundo. Ang pag-iisip lamang tungkol sa posibilidad ay nakakatakot. Si Shizing ay nagtakda ng isang president. Bawat isa sa atin ay suspect. Hindi lang tayo, kundi lahat din ng high-grade masters sa Star Boundary. Kaya naman may mungkahi itong Old Master na ito. Magsisimula tayo sa isang voluntaryong pagsusuri upang patunayan ang aming kawalang kasalanan. Habang nagsasalita, tiningnan ni Yu Changdao ang iba pang high-grade masters. Ang ibang high-grade masters ay nag-alinlangan sandali bago mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Ang bagay na ito ay isang mahalagang bagay na maaaring makaapekto sa katatagan ng 3,000 mundo. Ang lahat ng mga tao na naruroon ngayon ay hindi ignorante sa mas malaking larawan, kaya hindi sila tumutol sa mungkahi. Kung ganoon, simulan na natin. Si Yu Changdao, bilang nagmungkahi, ay nanguna, pinalakas ang kanyang world force at binuksan ang portal sa kanyang miniature universe. Pakitingnan. Walang nagpigil sa pagiging magalang at maraming divine senses ang bumuhos sa miniature universe ni Yu Changdao ng sunod-sunod. Nakiisa rin si Yang Kai sa kasiyahan. Ang pangunahing dahilan ay gusto niyang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang miniature universe at miniature universe ng isang aktwal na high-grade master. Ang kanyang divine sense ay bumuhos sa miniature universe ni Yu Changdao. Pagkatapos ng ilang pagsisiyasat at paghahambing, natuklasan niya na ang kanyang miniature universe ay napakababa pa rin sa laki at yaman ng world force kung ikukumpara kay Yu Changdao. Sa agwat sa kanilang paglilinang, normal lamang na maranasan ang mga pagkakaibang iyon. Gayunpaman, pinalaki ni Yang Kai ang maraming buhay na nilalang sa kanyang miniature universe bilang karagdagan sa small stone race. Kung may panahon, tiyak na masisiyahan siya sa magandang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ng lahat ang kanilang divine senses sa sandaling nakumpirma nila na walang mga isyu sa small universe ni Yu Changdao. Ang miniature universe ay ang pundasyon ng isang heaven-opening realm master, kaya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hinding-hindi papayag ang iba na siyasatin ito. Ang paggawa nito ay katumbas ng paglalantad ng lahat ng kanilang mga lihim pagkatapos ng lahat. Kaya lang, walang ibang pagpipilian ang sitwasyong ito. Ang pinakamahusay na paraan upang matukoy kung ang isang tao ay napinsala ng Black Ink ay tingnan ang kanilang miniature universe. Ang miniature universe ng isang heaven-opening realm master na napinsala ng Black Ink ay ibang-iba sa karaniwan. Sa pagiging halimbawa ni Yu Changdao, mabilis na binuksan ng iba ang mga portal sa kani-kanilang miniature universe at pinahintulutan ang karamihan na malayang mag-imbestiga. Bawat isa sa kanila ay tensyonado at kinakabahan, natatakot na baka may lumitaw pang Shizing sa kanila. Sa wakas ay napagtanto ni Yang Kai kung bakit naging matigas ang ulo ng mga ancestor sa pagsisiyasat sa kanyang miniature universe noong una niyang sinimulan ang pagkumpuni ng mga universe temple.
Ang kanilang mga aksyon ay malinaw na isang pag-iingat baka siya ay lumabas na napinsala ng Black Ink. Hanggang sa nakumpirma nilang malinis siya ay pinahintulutan siyang kumilos ng may kapayapaan ng isip. Noong panahong iyon, binanggit din nila na ang Universe Temples ay nauugnay sa katatagan ng 3,000 mundo. Iyon ay isang bagay na hindi pa niya naiintindihan hanggang ngayon. Bagamat ang Universe Temples ay isang maginhawang paraan ng paglalakbay, ito ay isang maliit na pagmamalabos na sabihin na ang mga ito ay nauugnay sa katatagan ng 3,000 mundo. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, kaya imposibleng hindi magtaka tungkol sa kanilang mas malalim na kahulugan. Matapos suriin ang lahat, napag-alaman na walang ibang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira ng Black Ink at sa wakas ay nawala ang tensyon na kapaligiran. Gayunpaman, salamat sa pagkakataong ito, nalaman ni Yang Kai ang tungkol sa kayamanan ng High-Grade Masters. Ang mga sugo ng Cave Heavens and Paradises ay mayroong maraming kahangahangang kayamanan sa kanilang miniature universe, na ang ilan sa mga ito ay napalunok na lamang ng isa sa nakita. Tumanggo si Yu Changdao at sumunod. Masisiguro na natin ngayon na walang mali sa sinuman sa atin, ngunit kailangan pa rin nating suriin ang mga nasa Star Boundary. Idinagdag ni Yu Xiangdai. Ang bagay na ito ay nauugnay sa Black Ink Clan. Sigurado akong isasaalang-alang nila ang pangkalahatang sitwasyon. Kung sino man ang maghain ng pagtutol, walang duda na sila ay napinsala ng Black Ink. Matagal na nag-alinlangan ang High-Grade Master na nakasuot ng puting damit bago niya maingat na ibinuka ang kanyang bibig. Ang pag-iral ng Star Boundary ay kritikal, kaya ang bagay na ito ay hindi maaaring maantala. Kung mayroong ibang tao na nasira ng Black Ink, walang sinasabi kung nakikipag-usap sila kay Shizing. Ngayong patay na si Shizing, maaari nilang i-target ang iba pang Star Boundary Great Emperor. Sa kasalukuyang cultivation ng Star Boundary Great Emperor, magiging mahirap para sa kanila na ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang nagsasalita, sumulyap siya kay Yang Kai paminsan-minsan. Natakot siya na baka biglang ilabas muli ni Yang Kai ang kahoy na kahon na iyon. Nang makita niyang hindi nag-react si Yang Kai, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at nagboluntaryo. Babalik muna ako sa Star Boundary para matiyak ang kaligtasan nito. Tumanggo si Yu Changdao. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Gayunpaman, mas mahusay na magdala ng mas maraming tao pabalik sa iyo upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang aksidente. Bilang karagdagan, maaari mong huwag pansinin ang lahat ng iba pa sa ngayon, ngunit ang Star Boundary Great Emperor ay dapat maimbestigahan ng mabuti. Bahagyang umikot ang ekspresyon ni Yang Kai sa mga salitang iyon, ngunit hindi siya nagsalita. Ang mga aksyon ni Yu Changdao ay naiintindihan. Sinubukan ni Shizing na salakayin si Yang Kai higit sa lahat dahil sa Star Boundary. Sa makatuwid, ang iba pang Star Boundary Great Emperor ay mga wastong target din. Mabilis na umalis ang nakasuot na puti na High-Grade Master kasama ang 7 o 8 iba pang High-Grade Master na nakasunod. Ang Seren Sol Great Emperor at ang iba pa, na dumating upang tumulong matapos na malaman na si Yang Kai ay nasa problema, sa lalong madaling panahon ay nakatagpo ang nakaputing damit na High-Grade Master at ang iba pa na lumapit sa kanila bago pa man sila makarating sa kanilang lokasyon. Dahil nasa 6th grade Heaven Opening Realm lang sila, ang kanilang cultivation ay isang grado na mas mababa kaysa sa mga panlabas na sugo, kaya natural lang na maging mas mabagal ang kanilang bilis. Kaya naman nabigo silang makarating sa tamang oras kahit na naayos na ang alikabok hinggil sa bagay na ito. Habang papunta dito, nasagasaan din nila si Zhang Ruoshi. Kasunod ng maikling pagtatanong, nagmamadali silang pumunta rito na parang may mga uling na nagliliyab sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang magkatagpo ang magkabilang panig at naunawaan ang sitwasyon, agad na napagtanto ng Seren Sol Great Emperor at ng iba pa na ang bagay ay apurahan. Sa makatuwid, mabilis nilang ginamit ang mga pribilehiyo ng Star Boundary Great Emperor para direktang maibalik ang nakasuot ng puting damit na High-Grade Master at ang iba pa. Samantala, ang High-Grade Masters na nanatili sa Star Boundary ay agad na nadetect ang pagbabalik ng High-Grade Master na may puting damit at ng iba pa. Kaya naman, mabilis silang pumunta para magtanong tungkol sa sitwasyon. Ikinwento ng High-Grade Master na may puting damit at ng iba pa ang lahat ng nangyari kanina, at naging malungkot ang ekspresyon ng lahat. Ang Black Ink Clan at ang Black Ink Insect. Hindi ito maliit na bagay. Kung hindi nila mahawakan ng maayos ang bagay na ito, ang lahat ng Cave Heavens, Paradises, at ang 3,000 mundo ay kalagkarin dito. Tiyak na haantong ito sa isang malaking sakuna.
Iyon ang dahilan kung bakit walang gaanong pag-aatubili, at maraming high-grade masters ang mabilis na sumangayon na magsumite sa isang pagsusulit.